O katulad niya na, eto, ang daming nag-express ng support sa ABS-CBN. Ako, huwag niyong hanapan ng maninindigan ako sa ABS-CBN, no, sa purpose ng gobyerno. Pagka yan, talagang atake sa press freedom na nakita natin, sisimpatya ako sa kanila dyan sa ABS-CBN. Pero sa mga nagdaang kasing panahon, nag-abuso din yan eh. Oo. At saka, ito na lang istasyon kayo ng television eh. Ng radyo eh. Bakit ang dami nyo negosyo? Yan. Na napapaboran ng gobyerno? Yun ang tanong. Yung CNN, wala negosyo yun. Oo. Di ba? May negosyo ba yun? May question ng conflict of interest. Oo. Labag na rin sa batas yun eh. Yun ang labag sa batas. Oh, yeah. Yun na ang democratic. Yun yung monopoly. Oo. Nagiging oligarch sila sapagkat nakikisali na sila. Ang totoo niyan eh, wala kayong karapatang maging istasyon ng radyo, telebisyon, katulad ng ABS-CBN. Sila, wala kayong karapatan eh. Nagninegosyo kayo eh. Hindi ba? Kaya, yung istasyon nyo, gagamitin nyo para makakuha kayo ng pabor. O kayong mga hinduropot na daldalang ng daldal laban sa ABS-CBN. Ito ba, nasabi nyo? Hindi naman nyo alam yung sinasabi nyo kasi. Paano nyo masasabi itong sinasabi namin kung hindi nyo alam sabihin? Kasi wala naman kayong alam. Nakikiano lang kayo, nakikikantsaw, nakikihalo, nakikisabat. Pero wala kayo talagang alam. Ang talagang question sa ABS-CBN, itong tinatanong natin, kahit na nasa ibang impilan ako, sinasabi ko to eh. Yung mga istasyon ng radyo, hindi kayo dapat magnegosyo na makakakuha kayo ng pabor sa gobyerno. Oo, lalo na prangkisya. Oo. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, hindi tama yun. Hindi tama para sa kanya, hindi rin tama para sa ABS-CBN. O, hindi ba sinasabi yung mga negosyong pinasok ng ABS-CBN o ng kumpanya, ng mga may-ari ng kumpanyang yan? Hindi ba sinasabi nangutang sa gobyerno ng bangko? Iniutang nila? O, pabor yun eh. Pabor. Doon pa lang eh, kahit babayaran mo pa yun eh. Nakakangilo yun. Di ba? Alibadbad yun. Tapos kung makaasta kayo, number 1 himpilan, kala mo kung sino pa umasta yung mga nagsasalita riyan. Di ba? Kala mo mga kundesa, pagbabae. Di ba? Primadonna. Tulad to sila ko. Ay, hindi. Oo. Ilan ang matinong nyo dyan eh. Gusto nyo pangalanan ko? Yung matino. Hindi na bale. Huwag na para... Kasi kabaro rin natin yan eh. Kaya lang, alam nyo, wala ka magagawa eh. O katulad ngayon, ano problema nyo? Di ba nag-e-express ng support yung mga organization? Ultimong kung sino-sino mga organization dyan. Media at saka hindi media. Iba, media betis lang. Masama lang. Para lang makahalo sila. Ngayon, yung mga nagsasabing minilabag kami, responsibilidad na, yung mga nagsasabing mawawalan kami ng hanap buhay, responsibilidad kayo ng istasyon. Hindi kayo responsibilidad nitong issue. Para tayo maging patas, makakala ninyo, tayo kwan lang, para lang dun sa laban sa kay Presidente Duterte. Hindi. Ang sinasabi natin, pareho kasi hindi makabubuti kung kami papanig lang o may papanigan lang kami sa sinasabi namin. Hindi makabubuti sa bansa yun. Di ba? Ang masama na ginagawa, ulitin ko, ng mga may-ari ng kumpanya,
ng ABS-CBN. Hindi yung mga sinasabi ni Kalida at ni Presidente Duterte, hindi yun. Ang pinakamasama yung pong nagninegosyo sila na merong kapalit na pabor o kaya inihihingi nila ng pabor sa gobyerno. Mga kaibigan, paano ka pa magiging patas nun? Hindi ba? Hindi ka magiging patas sa pagbabalita kahit kailan. Hindi bali magnegosyo ka kung sarili mo eh. Hindi ba? Okay lang yun. May negosyo kayo. Pero yung negosyo ninyo, katulad niyan, anong negosyo ng ABS-CBN? Ang hindi sila nakinabang sa tulong ng gobyerno. Marami silang negosyo. Na hindi nila ikinuha ng pabor sa gobyerno. Oh. Ibig sabihin, no, ginagamit nyo lang yan na front sa papayaman ninyo. Oh. Sapagkat, kung media ka lang dito sa Pilipinas, dapat media ka lang. Huwag ka na mag-engage sa anumang negosyo na pwedeng makinabang ang iyong media organization sa gobyerno. Any organization yan sa media. Kaya hindi ka pwedeng media ka, official ka ng gobyerno. Gago! Sino niloloko mo? Lukuhin mo yung lelang mo. Hindi ka media. Media betis ka. Oh. Di ba? Yan, ang alam ko, sinusunod yan tuntunin na yan eh. Nung araw eh. Sino ang best example? Na pagdating dyan sa media, isang tao lang dito sa Pilipinas ang masasabi nating hindi niya pinractice yung katarantaduhang yan. Sino? Si Don Chino Roses. Manila Manila Times. Times. Talagang sa media lang siya. Yun lang. Yung media outfit na yun. May radio station dati yan. DCMT. Manila Times, di ba? Oh. Hindi yan humingi ng pabor. Wala siyang water concessionaire. Wala. Wala. Alam niyo ba kung gusto ni Don Chino? Nako. Wala na siya. Wala na siya. Sinara na yung Manila Times, di ba? Si Cory na upo. Kaya ako humanga dyan eh. Dati wala akong hanga dyan, sumasama sa rally. Kasi hindi pa natin alam ang katotohanan noong mga panahon na yon. Pero unti-unti, nagkaroon tayo ng knowledge, di ba? Ano bang klaseng tao ito si Don Chino? Yung pala, marangal na tao pala talaga yan. Dignified pala talaga na tao yan. Mga kaibigan. Ito. Kung talagang yan, gustong bumawi dahil nasa rayo yung istasyon niya. Di ba? Marcialo. Pinili niyang masara na lang. Sara na lang. Nakasampa si Cory sa gobyerno. Yung panahon na yon, ang pagkakataon sana ni Don Chino Roses na makabawi. Katulad ng ginawa ng ABS-CBN. Yun ang ginawa nun. Di ba? Ganun ang ginawa nila eh. Sinamantala yung pagkakataon para lahat ng kwentahin nilang nalugi o nawala sa kanila, napakinabang, mabalik sa kanila at sobra-sobra na naibalik sa kanila nang wala silang nilabas na pera. May atraso na silang dati sa gobyerno eh. Si Chino Roses, wala namang atraso sa gobyerno nung isara niya yung Manila Times eh. Wala utang yun. Wala. Wala siyang pabor kasing hinihingi. Di ba? Ang ABS-CBN nakaupo sa gobyerno, Vice President ng Republika ng Pilipinas, si Don Fernando Lopez. Hindi ba? Tama ako, hindi tama. Mga kaibigan, isipin ninyo, may atraso sila sa gobyerno, kaya sila sinikwester nung ideklara ni Pangulong Marcos ang martial law. Malayo kayong lahat kay Don Chino Roses.
Ano ginawa ni Don Chino Roses? Ito personal knowledge ko to. Kasi bata pa ako, nasabi ko nga sa inyo, yung Tasa de Oro, dyan sa Ross Boulevard, yan ang hangout ng mga nasa media. O, tatay ni Peter, nakikita ko ron. Bata pa ako. Mga kaibigan, yung tatay ko, mas unang naging, dyan. Kasama nila Roger Arrienda. Yan, nakikita ko, bata, maliit pa ako. Yan sila Roger Arrienda, mga naka-Amerikana yan. Oo. Mga kaibigan, Siya si Bomba noon eh. pupunta ka ron sa coffee shop. Ando doon, hindi pa pinapanginoon si Duroy Valencia noon. Si Kaduroy. Naging presidente ng isa sa founding president ng National Press Club, di ba? Nakikita ko na sila. Mga kaibigan. Doon, tumatambay nagkakape, si Don Chino. Kasi, ang usapan doon, mga interes ng bayan eh. Politika. Ando doon, mga politiko, nagpupunta ron. Yung tapat ng US Embassy. Alam ko, ito, personal account. Alam ba ninyo? Si Don Chino Roses, kung merong hihingin na pabor kay Cory Aquino, imposibleng hindi niya makuha. Sigurado kuha. Kahit gaano kalaking transaksyon, makukuha niya. Bakit? Kasi, ito baka hindi nyo alam, kayo mga bagong hindoropot pa lang. Bagong pulandit pa lang kayo dito sa mundo. Hindi nyo inabot yung talagang totoo na nangyari. Yung si Don Chino Roses, ang responsable sa likod ng pagtakbo ni Cory Aquino. Nagsimula yan sa signature campaign. Ang initiator nun, ang nag-initiate nung signature campaign para sa pagtakbo, kumbinsihin na tumakbo si Cory. 5 million signature. 1 million nga lang yun. Umabot sa 5 million eh. Si Don Chino Roses yun. Sabihin niyo sa akin, kung anong pabor ang hindi niya pwedeng kunin. Ibang tao si Don Chino. Meron siyang hiningi, hindi mo masasabing pabor. Yung kanyang yung dikit ng dikit sa kanya. Nagdadrive, pinagmamaneho siya minsan. Pag nakitang may bit-bit siya, binubuhat. Binubuhat nun. Dinadalan siya ng mga bangus. Kasi yung Vienna nun, may konsignasyon ng isda sa Divisoria. si Mang Bandong. Kilala nila Ray Bonifacio yan, si Mang Bandong. Lahat ng politiko nung araw sa Tondo, kilala si Mang Bandong. Bakit? Tumutulong yun sa mga politiko eh. Ngayon, yung manugang nun, lagi nakasunod kay Don Chino Roses. Ayan, tanungin nyo si Linggoy Baboy, kung dito to sinasabi ko sa inyo. Si Linggoy Almoranas, Alcuaz. mga kaibigan. Alcuaz ba? Alcuaz. Kala ko Almoranas eh. Dati yun. Talaga itong bunganga ko. Mga kaibigan. Ngayon, yan, nagnegosyo pa si Linggoy. Gusto mo, kwento ko sa'yo. Di ba napatay si Ninoy? Nagumpisa mga rally. Ang negosyo niyan, t-shirt. T-shirt. Mahilig yan. Ninoy, tatataka, no? Para kumita siya riyan eh. Taka mga sticker. Yan! Mahilig yan. Nagkakitaan niya. Kinalakal si Ninoy. Pero si Don Chino, iba. Don Chino. Ano yung pabor? Tuloy mo yung kwento mo. Ang hiningin pabor, yung sunod-sunuran sa kanyang yung sunod na sunod, nagpapaalila sa kanya. Kasi si Don Chino, pag nakita mo, karaniwan na lang ang suot eh. Lagi. Tapos, meron dito sa tenga na, ganito, Sa earphone. earphone, Oo. nakikinig na radyo.
Mayroong transistor. Ha? Ngayon, yun ang hiningi niya kay Cory. Mabigyan ng pwesto Oo. o mailagay sa gobyerno. May appoint ni Cory. Hindi niya mataas na pwesto kasi hindi namang mataas na kwan yun. Mm-mm. Alam niyo kung ano binigay na pwesto ron? Siya ang naging kaisa-isa yun na pwesto para lang sa kanya. Dinesign para sa kanya. Dinesign yun ng PAGCOR para sa kanya. Sa kanya lang. Siya lang ang meron nun. Ginawa siyang senior casino host. Ayun. Wala nun eh. Wala. Siya ang head nung, nung concierge. Ha? Yung pumipirma. Pero, ang kapangyarihan, lintik. Siya lang yun. Si Joe Veles. Joe Veles. Wala na eh. Namatay na yung si Joe Veles eh. Sabihin niyo sa akin kung sino hindi nakinabang kay Joe Veles sa paglamon. Lahat. Ng libre. Sabihin niyo sa akin. Si Joe Veles, bata pa ako, kilala ko na eh. Apakabait sa akin nun eh. Kaya ang dami na iinggit sa akin eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, yun ang hiningi, hindi para sa kanya. Oo. Ito, bigyan nyo ng trabaho. Saka bago namatay yung Percy, bago natin makalimutan, nagsalita kay Cory yun. Yung nalulungkot ako, sabi niya, bakit ganito nangyari? Yung mga nakapaligid. Hindi, buwan pa lang ang nakakalipas. Mm. Nakita niya, parang tayo, nung nagsimula ang gobyerno ni Presidente Duterte, nadismaya na ako eh. Dahil sa mga piniling tao. Yun. Ganon din kay Cory. Ang ginawa kung bakit madismaya si Don Chino Roses. Yun, dismay yun. Alam mo ba kung ano sabi ni Don Chino Roses? Ilang buwan pa lang ito ha, sila Cory sa pwesto. Puro kayo mga magnanakaw. Kastila kasi si ano Wala eh. yun. Si Don Chino. Matanda na yun, mga kaibigan. Sabi niya, puro kayo magnanakaw. Kaya yung sinasabi mo, tama yun. Na-disappoint siya. Disappoint siya. Sipin mo. Pero sino sikat? Nung nakaupo na si Cory. Ang sumikat yung mga nagsipagtago nung martial law sa Amerika. Mga state commando. Mga eskolta guerrilla. Oo. Di ba? Oo. Nung may panganib sa Pilipinas, nandun silang lahat. Layo. Ha? Isa lang ang naiwan dito. Si Eva Estrada Calao na nakikipag-lips to lips sa Armalite. Mga kaibigan. Pagkatapos nung nagdatingan mga hayop na yan dito, pinatalsik si Eva Estrada Calao sa Liberal Party. Bay, akalain ninyo, etong kanyang pinalamon, itong kanyang binihisan sa politika na si Lito Atienza, abay, sumama pa sa mga nagpatalsik kay Senador Eva Estrada Calao. Kung sino pa yung babae, yun na naiwan dito na lumabang kay Marcos sa panahon ng martial law. Labas-pasok sa kulungan. Mga kaibigan, pagkatapos ito mga nagtanggal sa kanya sa Liberal Party, ito yung mga nagsipagtago doon sa Amerika nung mapanganib. At si Eva Estrada Calao ay nakikipag-lips to lips sa Armalite. ano ba yung bunganga ng Armalite? Mga kaibigan, sipin ninyo yan. Kumbaga sa gera, silang lahat nakatago sa paksol. Ni kuko nila hindi makita dahil sa layo nila. Mga kaibigan, sila sikat. Sipin mo, naupo, inappoint sila, Ernie Maceda. Sino hindi madidismaya kay Cory nun? Si Ernie Maceda, matalino. Kung sa talino.
Pero yung track record ni Maceda, masama. Tama. Kaya nga sumama yan doon kay Ninoy doon sa ano eh. Bumarkada yan kay Ninoy sa Amerika. Sinipa ni Marcos yan eh. Oh. Naging executive secretary yan, di ba? Panahon ni Marcos. Matalino si Maceda talaga. Brilliant. Konsihal pa nga lang eh. Kaya sabi ni Lacson eh, so young, so brilliant, and yet so corrupt. Konsihal pa lang siya noon sa Maynila. Ibig sabihin, yun ang track record na sinasabi natin. Kaya si Don Chino Roses nadismaya, Yun. mga kaibigan. At napakaraming walang ya. Eh, maloloko mo ba yun? O sino si Don Chino Roses? Makikilala ba si Ninoy Aquino kundi dahil dyan? Oh. Pinadala ni Don Chino Roses yan. 17 years old yata si Ninoy Aquino. Sa gera sa ako para mag-cover sa Korea. Korea. Mga kaibigan, war correspondent. Doon sumikat yan. Sumikat si Ninoy Aquino. Dahil kay Chino. Kay Don Chino. Tsaka noon si Don Chino, kwento ng mga matatanda, hindi nakikialam sa policy ng kanyang dyaryo. Hindi nang gigipit ng ilalabas. Paano nga, wala siyang pinoproteksyonan. Oo. Hindi katulad dyan, ABS-CBN. Oh, sige nga, tanongin nyo kung lahat nababanatan nila. Siyempre, hindi. Kung babanatan si ganito, may puhunang nilagay dito yan. Namuhunan dito yan. Babanatan si ganon. May listahan niya ng hindi mo babanatan. Pati komentaryo, ito komentaryo nyo. Bakit? Pinoproteksyonan nila yung interest ng negosyo nila eh. Negosyo. Negosyo yan eh. Si Don Chino, wala nun. Yun ang kaibahan. Kaya, naipapatupad sa panahon ni Don Chino Roses yung maging independent, maging malaya ang pamamahayag. Yun ang press freedom. Yung Manila Times ngayon, Wala na. kaya nila binuhayan, gusto nilang umangkas doon dahil ang Manila Times, kasaysayan na yan eh. Pero kabaliktaran na to. Iba na yan. Hindi lang sukdulang kabaliktaran. Kung ano yung hindi ginawa ni Don Chino Roses, yun ang ginagawa ngayon yan. Wala, pamahid lang ng puwit yan eh. Mawalang galang ha. Kasi yung may-ari niyan eh. Nakapwesto lagi. Oo. Ginagamit niya para siya mapwesto. Ganon din ang ABS-CBN eh. Oo. Ginagamit yung istasyon para lumaki ang negosyo nila. Maproteksyonan yung negosyo at makakuha sila ng konsesyon sa gobyerno. Yan ang problema ng ABS-CBN sa pag-question sa prangkisa niyan. Kung yun ang gagamitin ninyo, wala makapagpaliwanag sa inyo eh. Paano? Hindi naman nyo alam eh. Basta sinasabing ABS-CBN, papasaya, sana na yan. Dahil maka-Duterte siya. Di ba? Yun namang hindi isara yan. Doon tayo sa hindi isara. Patas tayo rito eh. Eto, ang daming nag-express na support. Tanong ko ngayon sa inyo, ito. Maaga kayong nagpakawala ng ano nyo eh. Ng kulay nyo, hindi nyo naintindihan eh. Sana kinonsider nyo yung mga factor na yon. Kasi kung talaga nasa media kayo, dapat alam nyo yun. Di ba? Dapat, yun ang isa nyong bibigyan ng proteksyon. Talagang kailangan ang media nagsasama-sama para proteksyonan ang hanay natin. Di ba? Ng lahat ng nasa media. Pero kung ang poproteksyonan mo, ipaglalaban mo, ito, kasama mong pinaglalaban yung pakinabang niyan. Oo. Di ba? Tapos ikaw, patay gutom ka. Papansinin ba tayo niya mga yan? Mga mata pobre yan. Ultimo mga nagsasalta dyan, kala mo sila nami-ari ng istasyon eh. Sa pagiging mata pobre. Mga kaibigan eh. Ngayon, ang tanong ko ito,
Kayo bang mga nag-express ng support diyan sa ABS-CBN? Sinasabi ninyo ngayon, press freedom, press freedom. Eto ngayon, sinabi ni Presidente Duterte, pwede ko kayong patawarin eh. Ha? Kung ikakampanya ninyo ang federalismo. Eh kung halimbawa, ikinampanya, pumayag ang ABS-CBN, gagawin nila yan. Kakampanya nila yung nung istasyon nila, yung federalismo, mananatili ba yung suporta nyo? Yun ang tanong ko sa inyo. Sige nga. Siyempre, iba na. Di magmumukha kayong gago. Oo. Sana bago ninyo ginawa yan, may kondisyon kayo. Susuportahan namin kayo, alang-alang sa press freedom. Pero walang compromise to. Di ba? Manindigan kayo. Manindigan kayo. Yun. Yun yung sinasabi natin eh. Eto, katulad ng mga gago. Mga kokak ng kokak lang eh. Kung ano gawin ni Presidente Duterte, ano sabihin, ganun daw ang tama. Laging tama yun ha. Wala pang naging pagkakamali si Presidente Duterte. Daig pa yung Papa. Buti pa yung Papa nananapik eh. Nagkamali. Ito wala. Banal na banal ito. Presidente Duterte. Parang inilublob ito sa drum ng holy water. Sa kabanalan nitong taong ito. Mga kaibigan. Pero, ang daming mga nakikisabat na hindi naintindihan ng issue. Di ba? Bago kayo magsalita, alamin nyo muna yan. Ito sinasabi ko. Ngayon nyo lang narinig to eh. Walang magsasabi nito sa inyo. Oo. Sige nga. Sino makakasupalpal? Dito sa katotohanan ito. Katulad nyo, si Presidente Duterte, pag nagbago ng sinabi niya ngayon, binago niya ulit. Sino nagmumukhang gago? Kayo. Kasi ang iniintay nyo lang lagi, kung sino yung mabubuli nyo. Yun ang, doon kayo parang tuwan-tuwa kayo. Pag may nabubuli kayo. Sabi ko nga sa inyo, gawin nyo yung pambubuli, pagbanat sa iba. Pagka hindi na nakaupo si Presidente Duterte, kamukha nung ginagawa namin nung araw, nagrarally kami sa nakaupo, laban sa nakaupo. Bumabatikos kami, laban sa nakaupo. Eh, baliwala yung ginagawa nyo, wala naman kayong kabuluhan eh. Sa katotohanan lang eh. Kasi ang binabatikos nyo, hindi nakaupo. Wala magagawa. Walang laban. Para ka lang nananadyak ng nakadapa. Para mo lang tinatadyakan nyo nakahiga. Oo. Di ba? Wala kayong kabuluhan. Mawalang galang sa inyo. Di ba? Tama ba ako? Hindi. Milik ka, walang pinaglalaban. Diba? Wala. Oo. Kasi Pinaglalaban, tiyan. wala naman laban yung kinakalaban Wala, nila. yung mga nasa radyo na nagsasalita para suportahan si Presidente laban doon sa mga taong kinagagalitan niya. Ano pinaglalaban nun? Eh di tiyan. Ha? Tiyan lang nila. Interest, sariling interest. Ano pakialam ng taong bayan sa ginagawa nila? May mapapala ba tayo doon? Wala. Wala tayong mapapala ron.